Dahil nga naging maganda ang simula ng Golden State Warriors ngayong araw at ngayong season, naging maingay na naman ang kanilang veteran player na si Draymond Green sa kanyang podcast kung saan ilang mga anghang na salita ang sinabi niya. Una, ang matapang niyang pagsabi na hindi nga daw maituturing na true contender ang New York Knicks, Houston Rockets at maging Minnesota Timberwolves. Naniniwala ito hindi sapat ang kasalukuyang lineup ng mga nabanggit na team. Bukod dyan, sinabi nito na sinisigurado nga niya na sila ang papasok sa NBA Finals at magkakampyon. Bago rin naman magsimula kanina ang game laban sa Milwaukee Bucks, sinabi nito magiging madali lamang para sa Golden State Warriors na talunin ng Milwaukee Bucks nang walang Giannis Antetokounmpo. Ang problema, lahat ng kanyang sinabi tungkol sa Milwaukee ay kanya lamang kinain matapos nilang matalo dito ng kanyang dating kakampi na si Ryan Rollins. Kahit man hindi dito naglaro si Giannis, hindi pa rin nila kinaya ang lakas ng Milwaukee. Wala rin naman siya ditong nagawang maganda matapos magtala lamang ng 7 points, 4 rebounds, 6 assists. Plus, hindi rin naman epektibo ang kanyang depensa at rebounding sa pag-outplayed sa kanya ng Milwaukee Bucks. Samantala, simula nga po nung kunin ng Los Angeles Lakers sina Marcus Smart, DeAndre Ayton at Jake LaRavia ngayong free agency, maraming mga analyst ang nagduda sa kanilang mga kakayahan na mag-ambag ng mas maayos. Kesyo tamad nga daw kumuha ng rebound at dumepensa si Ayton, injury prone at inconsistent nga daw si Marcus Smart habang kulang si depensa si Jake LaRavia, pero makalipas lamang ang 5 laro ng Lakers na patunayan na tama lamang ang pagkuha at pagpapaperma sa tatlong ito. Napakalaki ng iniaambag nila. Sa part ni Ayton, siya mismo ang dahilan bakit nakakasabay sila sa physicality sa ilalim ng basket, mapa-opensa o depensa. Sa kanyang presensya, napipigilan nito ang mga kalaban na sumalaksak sa ilalim. Sa madaling salita, siya ang pinakapundasyon at o anchor ng depensa at rebounding ng Lakers, plus nag-improve at naging consistent ang shooting nito at opensa. Kay Smart naman, bagamat hindi ganun kaganda ang opensa nito, damang-dama ang kanyang impact sa depensa. Gamit ang kanyang hustle plays kagaya ng pag-shutdown sa mga best player na nakakalaban at ang pagkuha ng mga offensive rebound ay nakakapagbigay ito ng confidence at momentum sa team. Habang sa part ni Jake LaRavia, napatunayan nito na kapag nakuha niya ang rhythm, kayang-kaya nitong magkaroon ng mainit na shooting at maipasok ang halos lahat ng kanyang 3-pointer. Kaya lahat silang tatlo merong malaking role sa panalo ng Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, alam naman nga ninyo na matagal na nga mula nang maging competitive at makapasok sa playoffs ng San Antonio Spurs sa West. Kaya hindi na nakakagulat bakit gutom sila sa panalo. Dahil sa napakagandang simula, nilubos-lubos na nga nila ito sa paggawa ng ilang mga franchise history. Matapos nga nilang talunin ng Miami Heat sa game, umangat na sa 5-0 ang kanilang win-loss records, which is ito ang best start nila sa history ng prangkisa. Kahit man napakadaming kampyonato ang nakuha ng Spurs, for the first time pa lang nila nakakuha ng record ng 5-0 start. At nagawa nila yan sa pangunguna ni Victor Wembanyama na kumuha ng 27 points, 18 rebounds at si Stephen Cassell na merong 21 points. Pero team effort ang nagpapanalo kaya na-extend nila sa 5-game winning streak ang kanilang record ngayon.